and Father God, patuloy ka namin. Panginoon, sinasamba. Kaya kami nasasalamatan, Panginoon, sa lahat po, Lord, lalo-lalo sa kabutihan niyo. Kaya, this morning, God, gusto ko namin umpisahan, Lord, ang gawin ito, Panginoon, kaya pupurihin, kaya sasampahin mo, Lord, tataas ang dakilang pangalan, at gadalain namin na kami gusto sa inyo, Lord, yung banal na Espiritu, Lord, serve po, God, at ng kapurihan at ng pagsampa. Kung saan dalangin natin sa tayo ng aming Panginoon Jesus. Worthy you are, worthy, much more worthy.
focus lamang sa inyo po this morning, God. And Lord, maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon, at hanggang pagmamahal na lagi niyo po pinapakita at ipinapadama sa bawat isa. Lord, at dalayan namin na patuloy kang mangusap at patuloy kang pumilos, O Lord. Asayang mga puso this morning, God. Dalayan namin na patuloy namin maparamalan, madakila at maitaas ang iyong pangalan sa umaga. Sama dalayan namin sa matamis na mga ng ating Panginoon Jesus. Take some time and show each other some love. Good morning, everyone.
Magandang umaga po. Morning. So, bago po tayo mag-umpisa, meron po tayong few announcement na gagawin. So, men's Bible study. So, bukas po dito sa church, 7 p.m. Men's Bible study po. Bukas dito sa church. And then, Wednesday night, fellowship. Meron din po tayo. We are in the Book of Job. This is first Wednesday ng buwan. So, sa Job po tayo ang pag-aaralan natin. And then, prayer meeting ng mga ladies to be announced doon po sa group chat. And then, ladies Bible study next week, next Sunday. Dito po sa church, meron po kayong parang nakuha na yung mga mga pamphlets or mga sasagutin po. So again, ladies Bible study dito po sa church next Sunday. Okay, so second and third Sunday ng month yung ladies Bible study niyo. And then, so this March din po, meron tayong baptism. So, meron na po mga sign up doon. March 22. And then, before baptism, again, meron po tayong orientation sa lahat ng magpapabaptize. So, kung meron pa po gusto magpabaptize, pwede po kayong umabol kasi hindi naman po kami tumatakbo. Nandun po yung yung sign up doon, please. Kung gusto niyo po, bago naman po yung baptism, i-orient po kayo what baptism is. Okay? And then po, simula po ngayon, iba na po yung pangalan ko. Pangalan ko po ay Gyak Kanbo. Dahil pinalitan po ng Facebook, na-hack po ako. So, kung meron man po yung maghihingi sa inyo ng GCash sa Messenger na pangalan ay Yakman po, hindi po ako yun. Kasi kung ako po yung manghihingi, pupunta po ako sa bahay niyo mismo. So, kung meron man pong maghihingi sa inyo ng GCash sa Facebook, ako gamit yung pangalan na Yakman po, hindi po. Hindi po ako nanghihingi ng GCash sa Messenger. Pero pinalitan ko na po lahat ng mga password and everything. So, na-recover ko rin po yung account. Pero hindi ko lang po mapalitan talaga yung pangalan ko. So, hindi na po Arnold yung pangalan ko ngayon. So, Gyap na lang po yung tawag. Gyap! 60 days po. 60 days. So, anyway, let's start. And Bible study. Ang title po natin ngayon is Speak Up When Silence is Not an Option. So ito po yung last na verses na pag-aaralan natin sa Ephesians. At matatapos na po tayo ngayong Sunday na ito. So pray that next Sunday I'm praying about Matthew. Okay, mapupunta po tayo sa Gospel. So maybe praying about it. So pray with me. Magiging na yung ililid sa atin ng Panginoon na ituturo. But ngayong umalang ito, tatapusin natin yung Ephesians chapter 6, verse 19 to 24, if you have your Bible. Let's pray. Lord, unang-una kami po yung nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, yung mga blessing mo, yung pagmamahal mo, yung grace mo, and even your mercy, Lord, that's new every morning. We pray and ask, patuloy na gabayin mo kami by your wisdom, Lord, and give us the strength to continue in this life. Panginoon, without you, hindi po namin kakayanin. And give us, Lord, boldness. Boldness, Lord, to share your gospel. Panginoon, whatever situation, yung buhay namin ngayon, Lord, as a Christian, you call us, Lord, to stand in our faith and continue to share the gospel. The truth, Lord, Panginoon, sa mga tao na hindi mo nakakakilala sa iyo. So again, Lord, fill us with your Holy Spirit and guide us, Lord, and be the center of all the ministry that we have here, Lord. At ikaw yung mapuri, masamba, at madagila ngayong mga ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, again, magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta naman po yung lahat?
dito. Yung buhay nyo. Di ba? Okay naman po. Okay. So, may tanong lang ako na maging honest lang tayo. Di ba? Ilan dito yung marunong magsalita? Diba? Walang nagtatanong. Hindi po yung marunong. Pagtas po ng kamay. Di ba? So, ilan lang po yung marunong magsalita. So, marunong po tayo lahat magsalita. Tama? So, pangalawang tanong. Ilan dito yung marunong magsalita, pero minsan, pinipili na lang manahimik para makaiwas sa gulo. Diba? Yan. Marami. Diba? Tayo, ako din naman. Diba? Pero kapag sinabi kong marunong magsalita, ang ibig ko pong sabihin ay kung kaya mong magsalita, marunong kang mag-express ng sarili mo. Tama? Kapag sinabi kong marunong tayong magsalita, ibig sabihin, sinasabi ko na marunong tayong mag-express ng sarili natin. Nakakapagbigay tayo ng mga opinion. Tama? Nakakapagsabi tayo ng nararamdaman o iniisip natin. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling ka sa English o sa Kapampangan o sa Tagalog or eloquent ka. Di ba? Marunong magsalita, marunong kang magsabi. Di ba? Yun yung ibig sabihin na kapag marunong kang magsalita, marunong kang magsabi. Halimbawa, di ba, nakakapagkwento ka, nakakapagpaliwanag ka, nakakapagreklamo ka, di ba, minsan, or madalas, di ba? Ibig sabihin, marunong tayo na magsalita. Okay? Ang point ko doon ay hindi problema kung kaya nating magsalita. Ang challenge ay ginagamit ba natin ito para sa tama? Kasi minsan, madaling magsalita kapag galit tayo. Tama? Na nasasabi natin yung gusto natin, nakakapagsalita tayo kasi galit tayo. Madaling magsalita pag nagre-reklamo tayo. Diba? Lagi namang ako inuutusan mo. Diba? Bakit? Siya hindi. Diba? Madaling magsalita kapag may opinion na. Diba? Nakakapagsalita tayo. Pero, pag tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa pananampalataya na meron tayo, faith that we have, o doon sa mga tama na kailangan natin sabihin, doon madalas tayo ay tumatahimik. Tama? Diba? Madalas, because we sometimes, being a Christian, nahihiya tayo. Sabihin yung katotohanan, yung pananampalataya natin, o yung tama doon sa mga taong, baluktot yung paniniwala. Again, ito yung reality. Marunong tayo lahat magsalita. Tama yun. Diba? Pero, hindi tayo laging matapang magsalita ng tama. So, sa passage na to, ngayong umagang ito, as we finish itong Ephesians, o yung epistle ni Paul to Ephesians, si Pablo, alam lahat natin na wala siya doon sa komportableng lugar. Hindi siya naka-aircon, diba? Wala siya doon sa cafe, doon sa Our Cafe na malaki, na nagsusulat ng epistle. Diba? Wala siya. Nandito siya sa kulungan. Nakatalikala, nakakadena. Diba? Pero, kung babasahin mo itong huling mensahe niya at sinulat niya, nakakabigla. Diba? Nasabi niya, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob at magsalita. Diba? Alam natin, nakakulong si Paul. Alam natin, nakakadena yung dalawang kamay niya. Pero, tignan mo yung panalangin niya, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob magsalita. Hindi niya sinabi, Lord, palayain mo ako. Lord, alisin mo yung problema ko. Diba? Kung ako lang yun, nandun, sigurado ganun yung panalangin ko. Diba? Pero, yung sinabi ni Paul dito, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob magsalita. Diba? Ang sabi niya, Lord, gamitin mo pa ako para sa ikabulan ng iyong Ebanghelyo. So, even yung buhay natin ay mahirap as a Christian. Diba? May mga struggles, may mga pagsubok na dumaraan. We are called o tinawag tayo to speak boldly, to walk with people, and mamuhay tayo in grace,
in the grace of our Lord Jesus Christ. So, let's start in verse 19 to 20. Nasabi ni Pablo dito, ipanalangin ninyo ako. Sabi niya, nabigyan ako ng pananalita upang magkaroon ako ng tapang sa pagbukas ko ng aking bibig upang maipahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo. And in verse 20, sabi niya, dahil sa Ebanghelyo, ako'y isang kinatawan na katanikala upang sa pamamagitan nito, makapagsalita ako may katapangan gaya ng dapat kong pagsasalita. Sabi niya, and for me, that utterance may be given to me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Sabi ni Pablo. So, dito, tingnan natin yung salita ni Pablo na that I may open my mouth boldly. Sabi ni Paul. Hindi, ibig sabihin ni Pablo dito, hindi siya natural na, bold o matapang. Di ba? Hindi siya always confident sa sarili niya. Pero, kung babasahin natin at titignan natin, Paul is decided. Decided siyang sumunod sa ating Panginoon. Di ba? Dahil panalangin niya that I may open my mouth boldly. So boldness, yung kalakasan ng loob, is not about how we feel. O yung mga nararamdaman natin, is about kung paano natin o yung pagpili natin kung ano yung gagawin natin. Diba? It's about what we choose to do. At sabi pa niya, I am an ambassador in chains. Sabi ni Pablo dito sa verse na to. Diba? Grabe kung iniisip mo yung mga sinasabi ni Pablo dito. Kung ikaw yung nasa lugar ni Pablo, diba? Masasabi mo ba ang mga bagay na to? Na ang dami niyang pinagdaraanan. Meron pa siyang naiinda sa kanyang katawan, nakatanikala, di ba, nakakulong. But one thing for sure na makikita mo dito kay Pablo, that he is decided to follow Jesus, to preach the Word of God. Paul is isang ambassador, di ba? Representative ng hari. Pero nakakadena, di ba? Nakakulong. Ibig sabihin dito, si Pablo, limited siya. Pero hindi limited yung mission niya. Di ba? Limited, hindi limited yung mission niya para sabihin yung katotohanan sa mga tao. Parang, alam niyo yung Grab rider, di ba? Meron kayo, lahat alam niyo yung order ng pagkain dito, di ba? So, pag nag-order ka ng pagkain sa Grab, kukunin yung Grab rider. Tama? May Grab rider na kukuha. Nakamotor, siya yung magdadala ng pagkain mo. So yung Grab rider na yun, kukuha niya yung pagkain mo. Diba? Siya yung magdi-deliver sa'yo. Importante. Diba? Pero yung Grab rider na yun, dahil maulan, traffic, pagod na siya, low-bat pa yung cellphone niya. Pwede niyang sabihin, o pwede niyang gawin, cancel ko na lang to kasi maulan, matraffic, pagod na ako, low-bat yung cellphone ko. Hindi ko na i-deliver to kasi ganun yung mga nararamdaman ko. Diba? Pero, hindi pwede. Bakit? Kasi may naghihintay. Tama? Kung ikaw yung nag-order, gutom na gutom ka na, puti na yung mata mo. Diba? Naghihintay ka na, i-deliver yung pagkain mo. Pero yung Grab rider, sasabihin niya, hindi ko na i-deliver. Diba? Importante yung tungkulin ng isang Grab na dalhin yung pagkain na yan. Dahil may naghihintay sa kanya na nag-order ng pagkain. So, that's an illustration. Pero anong ibig sabihin nun? Tayo yung Grab rider. Diba? At yung gospel, yun yung dinideliver nating pagkain na napaka-importante. So, ibig sabihin, tayo yung rider and the Word of God o yung pagkain na dinideliver natin is the gospel. So, hindi option sa atin
na manahimik. Hindi excuse na nahihiya tayo, hindi dahilan na pagod tayo bilang mga Kristiyano. Kasi may taong naghihintay na marinig yung katotohanan ng salita ng Panginoon. At minsan, di ba, minsan hindi nila kailangan ng mga perfect preacher. Hindi nila kailangan yung mga pastor na nandito sa pulpit. Anong kailangan nila? Kailangan lang nila ng isang obedient na Kristiyano. Di ba? Na willing sumunod, willing na sabihin yung katotohanan. Hindi porket hindi ka pastor, hindi ka leader sa church, hindi ka nagagamitin ng Panginoon. Di ba? As a Christian, bilang mga Kristiyano, tayo ay parang grab writer. Di ba? Yung salita ng Panginoon nasa sa atin. May mga tao na naghihintay na i-deliver natin yung pagkain na yun. And that's the Word of God. Yun yung salita ng Panginoon. Maraming naghihintay. Hindi lang dito sa loob ng church, but outside of this church. There's a lot of people waiting for the good news. Doon sa pagkain. Diba? Pagkain ng salita ng Panginoon. So, hindi mo kailangan maging confident. Anong kailangan mo? O anong kailangan natin? Kailangan lang nating sumunod sa ating Panginoon. Dahil may taong naghihintay na marinig ang katotohanan. Again, hindi naman kailangan na pastor ka para makapag-share ka ng salita ng Panginoon. Hindi kailangan na maging leader ka dito sa church para makapag-share ka ng salita ng Panginoon. Kahit individual ka lamang na church goer, you can share the Word of God. If you're, God is not looking for a perfect preacher, but He is always looking for the obedient one who can share yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Minsan kasi tayo, as a Christian, nahihiya tayo na i-share yung salita ng Panginoon. Sa trabaho, di ba? Minsan sa trabaho, sasabihin mo, Kristiyano ka, pero ayaw mo mag-share ng salita. Baka ma-judge ako. Di ba? Yung mga nahihiya sa office. Ayoko, baka ma-judge naman ako ng mga office mate ko. O sa pamilya, ayoko ng confrontation. Di ba? Hindi ko share yung salita niya kasi magkakagulo lang. Di ba? Or sa mga kaibigan, di ba? Sa mga kaklase natin, sasabihin natin na baka maging awkward. Diba? Hindi nila ako magsasalita. Hindi ko na lang sasabihin na Kristiyano ako kasi nakakahiya. Diba? Nahihiya tayo. Pero tandaan natin, mas mahalaga ang magsunod kaysa sa comfort. Diba? Mas mahalaga ang obedience kaysa sa comfort. Minsan, it's sad dahil maraming Kristiyano na pinipili nila yung comfort rather than obedience. But again, Paul here reminds us that, piliin natin yung pagsunod kaysa sa comfort. Paul, dito, makikita natin, hindi niya pinili yung comfort, mas pinili yung pagsunod. Dahil lang natin, he's in jail. Kapag nasa kulungan ka, alam mo that wala ka nang magagawa. Di ba? Kasi nasa kulungan ka eh. Yun yung mindset ng iba. But Paul, hindi yun yung mindset niya. Yung mindset niya is to obey the Lord, even if he's in jail. Diba? Now, I can still preach the Word of God. I can still share the gospel even I'm in jail. It's the same thing sa atin. Tayo pa kaya, diba? That hindi tayo nakakulong. We are free. Diba? What God is asking us is us to be obedient. Not to be perfect doon sa mga salita natin, but us as a Christian to be obedient to share the gospel to the people na mga mahal natin sa buhay, mga klase, mga katrabaho natin. Diba? Again, kung feeling mo naman hindi ka qualified, well, you're a perfect candidate ka. Diba? Yun yung gusto ng Panginoon na sinasabi mo, hindi naman ako qualified eh. Diba? To share the gospel. But again, kapag sinabi mo you're not qualified, then you're a perfect candidate to be used by God. Again, God doesn't use the most confident.
dito sa room na to. But He uses the most available. Diba? Yung God, hindi niya nakikita na, napakarami mong talent anak, gagamitin kita. Diba? No. Nakikita niya, itong anak kong ito, laging available for me. Diba? Kahit sa isip mo, kahit ikaw, iniisip mo, you're not qualified. But God sees you, that you are always there for Him, available para sa Kanya, then you are qualified to be used by God. Diba? It doesn't matter kung marami kang gift, but you're not available, then, paano ka gagamitin ng Panginoon? If you're making a lot of excuses and you're not available to be used by God. Diba? So God is looking for the people, sa mga anak niya, that is there and available to be equipped to share the gospel. So are we available to be used by God? You know, huwag niyong sabihin that you're not qualified. Huwag mo sabihin na, ako lang to. Diba? But again, kahit sino ka pa, kahit ano pa yung mga gift mo, or feeling mo na maliit ka lang, then God, if you're available, God is equipping you to share the gospel. Again, He uses the most available. And Paul continued in verse 21 and 22, sabi niya, ipapahayag sa inyo ni Tikiko ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin upang malaman ninyo ang mga bagay patungkol sa akin at ang mga ginagawa ko. Siya ay isang minamahal na kapatid at matapat na tagapaglingkod sa Panginoon. Isinugo ko siya sa inyo para sa bagay na ito upang malaman ninyo ang mga bagay patungkol sa amin at mapalakas niya ang inyong loob. But that as you also may know my affairs and how I am doing, Tychicus, a beloved brother and a faithful minister in the Lord, will make all things known to you, whom I have sent to you for this very purpose, that you may know our affairs and that He may comfort your hearts. Sabi ni Pablo in verse 21 and 22. So Paul, alam natin, he is an apostle of Jesus Christ. Pero hindi niya sinosolo yung lahat, di ba? Na ako lang mag-isa, kaya ko na, di ba? No. Marami siyang kasama. Nandiyan si Tychicus, nandiyan si Timothy, nandiyan yung mga kasamahan niya na hindi siya nag-iisa to share the gospel. At tinawag niya si Tychicus dito na beloved brother, faithful minister. Ibig sabihin, hindi lang helper ang tuturing niya kay Tychicus, kundi pamilya. Di ba? Hindi lang mga kasama, but pinagkakatiwalaan niya. So, again, Paul, hindi niya ginagawa ang lahat ng ito ng nag-iisa lamang. Meron siyang kasama na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Dahil kung siya mag-isa, hindi niya rin kakayanin. Di ba? Like a church, actually. Kung ang pastor lamang ang lahat ng gumagawa, di ba? Hindi niya kakayanin. Kailangan niya ng mga katuwang niya para mapatakbo ang isang ministry, ang isang buong church. Di ba? Hindi siya pwedeng magturo dito, tapos tumakbo dun sa kids, tapos tumakbo dun sa youth, tapos tumakbo dun sa toddlers, tapos babalik dito. Di ba? Hindi pwede yun. Sino maglilinis ng church? Sino, di ba? So, again, yung point ko dito is Paul, hindi siya mag-isa. Meron siyang mga kasama na nagtuturo, nagpapakalat ng salita ng Panginoon. You know, itry natin magbuhat ng aparador na may laman mag-isa. Di ba? Kakayanin mo ba na buhatin yung isang aparador na may laman mag-isa? Kaya mo? Kaya natin? Hindi, di ba? Kung kaya mo, itry mo, videohin muna yung sarili mo bago papadagalan ng aparador na yan para may content ka pagkatapos. No? But again, hindi natin kakayanin. Di ba? Ma-hospital tayo, madadaganan tayo. May iipit tayo dun sa mabigat na aparador na yun. Pero pag may kasama ka, kaya-kaya. Tama? 3, 2, kaya-kaya buhatin yung aparador na yun dahil may kasama ka. So, what I mean
is, ang buhay natin, there's a lot of troubles that come sa buhay natin bilang mga Christian. Buhay, mabigat, maraming problema. Minsan, problema sa pera, issue sa pamilya, stress sa trabaho, struggle sa marriage. O kung mag-isa ka, sa lahat ng to, di ba, mababagsakan ka. Pero pag may kasama ka, magkasama tayo na sa buhay, may sasalo, may tutulong, may magpapaalala. So, kailangan natin, what my point is, kailangan natin yung bawat isa bilang mga Kristiyano. Diba? Hindi natin kakayanin mag-isa. Diba? Hindi rin kakayanin ni Pablo na mag-isa. Paano niya ipapakalat yung salita kung siya lang mag-isa doon sa selda at wala sa mga kaibigan sa labas. Diba? So, we need each other. Kailangan natin ang bawat isa bilang mga Kristiyano. Sa mag-asawa, di ba? Sabi ko nga dun sa couples natin, hindi kayo magkalaban, magkakampi kayo. Sa church natin dito, di ba? Hindi ka lang church-goers. Hindi ka lang attendees dito sa church natin. Parte ka ng katawan ng ating Panginoon. Sa buhay natin, hindi kalakasan ng pagiging independent. Ang kalakasan ay yung marunong tayong humingi ng tulong. Diba? Minsan kasi may mga tao na, kaya ko naman mag-isa. Diba? Independent. I'm a strong, independent person. But again, hindi doon yung kalakasan ng pagiging independent. The strength ay yung marunong tayo na humingi ng tulong. So, kung piling mo mag-isa ka ngayon, tandaan mo, hindi ka iiwan ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya kay Pablo ngayon. Diba? God is there for Paul. It's the same thing in your life. God is there for you. Diba? If you're willing to share the gospel, nandyan yung bawat isa to help you. Or whatever na pinagdaraanan mo man sa buhay, nandyan yung bawat isa to pray for you. Diba? Nandito kami para tulungan ka, ipagdasal ka. Baka napapalibutan ka na ng tamang tao, pero ayaw mo lang papasukin yung mga tao ngayon. Diba? Na nandyan na pala yung mga tao na gustong tumulong sa'yo, pero ayaw mo napapasukin yung ngayon. Minsan din, ikaw o tayo yung mga sagot sa prayer ng iba. Diba? Ano yung gusto kong sabihin dito? Na encouragement sa atin. Be someone's Tychicus. Na nandun palagi sa bawat isa. Tumutulong, diba? Na nagpapaalala. Or even dito sa church, be a helper to spread the Word of God. Be a helper na kahit maliit, malaki ginagawa mo, you're a helper to spread the gospel. And Paul continued here in verse 23 and 24. Sabi niya, mga kapatid, subayin niyo kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Biyaya ang sumakanilang lahat na umiibig ng dalisay sa ating Panginoong Jesucristo. Siya nawa. Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. So, dito, hindi sinabi ni Paul sa mga taga-Ephesus o Ephesians na okay, tatapusin ko na yung epistle ko, yung sulat ko sa inyo. Wala nang problema. Sabi niya, sinabi ba ni Paul yun? Wala nang problema. Di ba? Hindi sinabi ni Paul na wala nang problema. Sinabi ni Paul, peace, love with faith, and grace. Sabi niya sa mga taga-Ephesians. So, ibig sabihin, hindi nawawala yung mga pagsubok sa buhay. Pero may binibigay ang Diyos na mas malakas kaysa sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Dito, sa Pilipinas, di ba? Pag dumating na yung panahon ng August, September, or yung panahon ng bagyo,
Alam nating lahat yan, di ba? Maraming bagyo sa dumarating sa Pilipinas. Mapipigilan mo ba ang isang bagyo? Hindi, di ba? Pag nandyan na yung bagyo, kahit, minsan mag-pray tayo, hindi natin mapipigilan yung bagyo. Siguro, liliis, pero darahan pa rin yung bagyo. Ang tanong, matibay ba ang bahay mo kapag dumating yung bagyo? Di ba? Ang bagyo, bilang mga Kristiyano, yun yung problema sa ating buhay. Ang bahay naman, yun yung pundasyon natin sa Diyos. Di ba? Kung mababaw lamang yung ating pananampalataya, kunting problema lang, guguho yung ating pananampalataya. Pero kung rooted tayo sa salita ng Panginoon, kahit malakas yung bagyo na darating sa buhay natin, tatayo ka. Tatayo tayo. Hindi tayo mabubuwag dahil we are rooted in God's Word. So, we need to tell o sabihin sa ating mga sarili na hindi ako babagsak dahil nandyan yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Katulad ni Pablo, di ba? Kung mababaw lamang yung pananampalataya ni Pablo dito, anong mangyayari sa kanya? Di ba? He's sick. Nandun siya. Nakakulong. Nakatanikala. Di ba? Kung mababaw yung pananampalataya ni Pablo, anong mangyayari sa kanya? Babagsak siya. Sabi niya, pinabayaan na ako ng Diyos. Di ba? But hindi. Because he is rooted in God's Word. Kahit anong bagyo yung dumating sa buhay niya, nandun pa rin yung obedience sa Panginoon. Nandun pa rin yung pananampalataya niya. It's the same thing sa atin. Whatever na bagyo man yung dumating sa buhay natin, whatever mga circumstances dumating sa buhay natin, if we are rooted in God's Word, katulad ni Pablo, hindi tayo matitibag. Diba? Hindi tayo babagsak. Hindi natin sasabihin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Because alam natin that every challenges, that every mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin, God is there, walking and fighting with us every step of the way. Diba? Katulad ng ginawa niya kay Pablo. So, maraming mga pagsubok sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Diba? Hindi naman sinabing kapag Kristiyano ka na, wala ka ng pagsubok na pagdaraan. Diba? Nakita naman natin yung buhay ni Pablo. The more na nagiging obedience sa Panginoon, the more na pagsubok na dumarating sa buhay niya. The more that he wants to preach the Word of God, the more na dumarating yung mga problema sa kanyang buhay. Diba? It's the same thing sa buhay natin. Marriage. Sa marriage, diba? May mga misunderstanding. Sa buhay, maraming pressure nangyayari sa bawat buhay natin. Hindi ko lang alam, whatever, na mga pressure yan sa buhay mo ngayon. Yung puso natin, napagod na. Di ba? Nararamdaman natin yan. But tandaan natin, hindi pinangako ng Diyos na magiging madali lahat kapag naging Kristiyano na. Di ba? Sinabi pa ng Diyos na kapag tinanggap mo ako anak, wala nang problema. Di ba? Magiging madali na yung lahat. Diba? Walang ganun. Diba? Hindi ganun yung pinangako ng Diyos. Pero ang pinangako niya, ito, sa ating lahat, hindi na tayo iiwan ng pababayaan. Diba? Yun yung pangako niya sa atin. Katulad ng pangako niya kay Pablo. Yes, nandun siya. Ang dami niyang problema. Ang daming dumarating sa buhay, nakakulong siya, nakatanikala, may sakit. But, pinangahawakan ni Paul yung pangako na hindi kita iiwan nung mababayaan. It's the same thing. Ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay ngayon. Diba? Whatever the circumstances na meron sa buhay ngayon, tandaan mo yung pangako ng Diyos na hindi kanya iiwan nung mababayaan na. At bibigyan kanya ng sapat na grace para mapagtagumpayan mo man. Ano man yung mga pinagdaraanan na yan. Kapag pagod na tayo, kung pagod na tayo, di ba? Tandaan natin, kapag tama yung source natin, hindi tayo nauubusan ng kalakasan. Kung tama yung source natin. Ano yun? Si Jesus. Di ba? Kung tama yung source na pinagkukuhanan nating lakas, hindi tayo mauubusan. Hindi tayo
mababago. Lumapit lang tayo sa Diyos. Diba? Kasi yung grace ng ating Panginoon, hindi yun nauubos. Unlimited nga, diba? Nandun. Always available yung grace ng ating Panginoon. So Paul here, this morning, nakakulong. Pero matapang na nangangaral ng salita. Hindi balakid yung kanyang pagkakulong at pagkatanikala para maging matapang siya at ihayag yung salita ng Panginoon. Limitado, pero ginagamit ng Diyos. Nahihirapan, pero nandun yung pag-asa ni Pablo. At yan din yung tawag sa atin bilang mga Kristiyano. Bago tayo tuluyang matapos ngayong umagang ito, gusto ko lang na sabihin sa ating lahat. Hindi ko alam ano yung mga pinagdaraanan nyo sa buhay ngayon. Di ba? Baka pagod ka na sa buhay. Baka tahimik kang lumalaban sa mga problema na meron ka ngayon. O ngumingiti ka sa harap ng iba. Pero pag uwi mo, mabigat yung dalahin mo. At baka iniisip mo, Lord, kaya ko pa ba? Di ba? May silbi pa ba ako? Pwede pa ba akong gamitin? Pwede mo pa ba akong gamitin? Di ba? Nung sinusulat ko ito, iniisip ko, sinasabi ba ni Pablo to? Di ba? Na, Lord, na dahil may sakit siya, nakakulong. Sinabi ba ni Pablo na, Lord, kaya ko pa ba? Lord, may silbi pa ba ako kasi nakakulong ako? Di ba? Lord, pwede mo po ba akong gamitin kasi nakakulong lang ako dito sa apat na sulok na to, di ba? Pero kung ganun din yung sinasabi mo ngayon o iniisip mo ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Pakinggan natin ito ng mabuti. Si Paul, nakakadena, pero ginamit ng Diyos o ginagamit pa rin ng Diyos. So hindi hadlang yung sitwasyon mo o sitwasyon natin sa plano ng Diyos. Di ba? Hindi hadlang kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon doon sa plano ng ating Panginoon. Kung ikaw man ay sugatan, kung tayo man ay sugatan, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos. Kung ikaw o tayo ay pagod, pwede ka pa rin palakasin ng Diyos. Kung ikaw ay nahihirapan, kung man yung mga pinagdaraanan mo sa buhay ngayon, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Nandyan siya, kasama mo siya. Minsan feeling natin, di ba, sasabihin natin, Lord, hindi pa ako ready. Lord, ang dami ko pang mga pagkakamaling nagagawa. Lord, ang hina ko. Di ba? Pero ang sagot ng Diyos, hindi kita kailangan o hindi ko kailangan na maging perfect ka. Kailangan ko lamang ay maging willing ka. Di ba? Minsan, ang dami nating dahilan na pag alam natin, gusto ng Diyos na gamitin tayo. No? Alam natin na tinatawag tayo ng Diyos. Sasabihin natin, Lord, hindi pa ako ready. Di ba? Lord, madami pa akong flaws. Lord, ang hina ako. O minsan, sasabihin natin, Lord, maglilingkod na lang ako sa iyo pag nagbago na ako. O Lord, maglilingkod na lang ako sa iyo pag perfect na ako. Di ba? Hindi tayo magiging perfecto. Di ba? Kailan ka magpapagamit sa Diyos? Kailan ka, susunod sa Diyos? Kapag perfect ka na? O pag perfect na tayo? Di ba? Hindi natin maaatin yung perfection sa mundo ito. Sabi ng Diyos, hindi kita kailangan, hindi ko kailangan maging perfect ka. No? Tignan mo si Paul. Paul is the chief sinner. Sabi niya, di ba? Ang dami yung nagawang pagkakamali sa buhay niya. Pero tinawag siya ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos because willing siya na magpagamit sa Diyos. It's the same thing sa atin ngayong umagang ito as we finish. Di ba? You don't have to be perfect. We just need to be willing. We just need to be obedient to be used by God. At ito, yung tandaan natin. Hindi ka aksidente na nandito ngayon. Hindi aksidente
na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka late sa plano ng Diyos. Hindi ka rin useless. May purpose ka, si Diyos. At kahit tahimik ang paligid mo ngayon, di mo, minsan, God is silent. Tahimik ang Diyos. Remember, doon sa katahimikan na yun, God is working. So, you may feel weak. Ramdam mo, mahina ka man ngayon. But our God is still strong. And He is not done with us yet. Again, you don't have to be perfect. Katulad nito, we just need to be willing to obey and to be used by Him. Diba? Hindi mo kailangan, sabi nga nung nabasa ko, o yung isang kanta, hindi mo kailangan, sabi niya kasi, gusto ko munang linisin yung sarili ko before I come to Jesus. But sabi nung kanta, hindi mo kailangan linisin yung sarili mo. Just come as you are to Jesus Christ and He will cleanse you. Lilinisin ka niya. And if you're willing, He will use you for His glory. This is the same thing for us. Diba? The question for all of us is, are we available and willing and obedient to share the gospel, to follow, to take up our cross and follow Jesus Christ? Doesn't matter kung marami kang gift or most talented ka or most qualified ka. Hindi tinitignan ng Diyos yan. Tinitignan ng Diyos is, are you willing? Are you obedient? Are you available for Him to do His will? To preach, to share. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging leader. Kailangan mo lang. Kailangan lang natin is maging available and obedient at sumunod sa Kanya. Let's pray. Lord, again, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po for listening, Lord, Panginoon. And we pray and ask that, Lord, Ikaw yung magbigay kalakasan sa amin. Ikaw yung, Panginoon, maging sentro ng buhay namin. We know without you, Lord, hindi namin kakayanin itong lahat ng ito, Panginoon. Alam namin na kailangan ka namin sa buhay namin, Panginoon, para maging matapang, maging malakas, Lord. And, Lord, unang-una, tinitignan mo, Lord, yung willingness namin that to obey, to follow you, Lord, and to be obedient, and to be available, to be used by you, God. So help us, Panginoon, and cleanse our heart and minds, Panginoon, and continue na, Lord, Ikaw yung mamuna sa buhay namin, Panginoon. Again, Panginoon, thank you for this opportunity that we can study your word, Panginoon, and be blessed by you, God, by your word, Panginoon. Again, Ikaw po yung maging liwanag ng buhay namin always. Love you, we preach in Jesus' name. Amen. So before, bago po tayo matapos, tatawagin ko po si Kuya Mai. Meron po siyang gustong sabihin sa ating lahat bago po sila umalis. And please, sisama niyo po sila sa inyong panalangin as they go home. Uuwi na po sila this coming week. Pray for them for blessing and safety na makauwi po sila sa kanilang tahanan safe and sound. Okay? Include that to your prayer. So, Kuya Mai, please. Okay. Magandang umaga, brothers and sisters. So our trip here again is coming to an end. And I just wanted to personally, along with Marie, thank each and every one of you for the time that we've got to spend with you, for the hospitality, the friendship, and the love that you showed to us. It always means so much when we come back here and visit all of you, see all of you, and spend time with you. And what we love too is to see
how your families and your church is growing. I mean, I can't explain to you just the happiness and the joy that we see every time we come here. And it seems like we meet new people and the church gets bigger and bigger. And we know that's through God's faithfulness and the love that you have for Him and this church, the work that this church does. And another thing that we want to thank you for is welcoming our son Miles and his wife Abigail to the family. They really enjoyed their time here together with you. They loved all of you, and they are looking very much to return again soon. So I wanted to personally thank your church, Calvary Frontier. I know we live very far away, but you're very close in our hearts when we're in California. You are very close to our hearts. We think of you often. And I just wanted to thank Pastor Arnold and the leadership here. You have great leaders. You have a great pastor who teaches theologically sound. Your elders here, they love you so much. Okay. The admin, right? The ones who take care of your church. You have a great team, an awesome team. The ones who take care of the church, who clean the church, who take care of the church. There's so much going on behind the scenes too, you know, who does the scheduling, who pays the bills and things like that. Thank them for doing that. Then there's all the ministries. You have wonderful ministries here. Macho Man and the praise team there. You know, he has a lovely voice. I don't know why he doesn't speak better English. He sings in English so well. And also, you can't forget about the children upstairs. They're the future. You have to pour into them. The youth. Miles and Abigail love spending time with the youth and the young adults. You know, the kids. Marie and I enjoy the time we spent with the couples. Okay, our outing with the couples. I've never laughed so hard before. You are so funny here. You know, I think I laugh here more than in the United States. And my guys, the men's fellowship. You know, every Monday we met together, we prayed together. They opened their hearts, they shared. You know, I know there was kind of maybe a language barrier, but I could feel. You know, I love you men here. I really have a great connection with you guys here, and I'm thankful. I'm thankful. That's all I can say is my heart is full of thanks for all of you. With saying that, I always pray to God to show me something when I come to the Philippines, okay? And so one of the things I want to share with you is now more than ever, you have to stay together as a church. You have to continue to grow. You can't go backwards. You have to keep fighting forwards, okay? Because one of the things I've seen and that came into my mind was darkness. There were some things that I've experienced here in the Philippines where there are very dark things. There are very dark things, a lot of sinful things, a lot of things that could stumble Christians, that could sway the people around you not to become Christians, not to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. This Bible passage came to my mind when I thought of that. It's in Matthew 5:14 through 15. It was the Sermon on the Mount. And it reads, You are a light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. I don't know why I get a little emotional here. But Calvary Frontier, brothers and sisters, we have been saved. Okay, our sins have been forgiven. Our lives have been changed by the grace of our Lord Jesus Christ. It cannot be taken lightly. It is very special to us. It is very powerful. Knowing that now you have become lights. You have become lights. You are not part of the darkness anymore, but you are
You are the lights of Saginaw now. You are the lights of San Fernando. You are the lights of Pampanga, of the Philippines. And you shine to glorify God. So for Saginaw, as an edification, brothers and sisters, show your love for God and the love you have for one another. People are watching you. Your children are watching you. Your families are watching you. Your co-workers are watching you. People that you walk by are watching you. You are light. You are not part of the darkness. And with that being said, brothers and sisters, be strong. God gives you the power to be strong. As Pastor Arnold was mentioning earlier, be courageous and be bold. Growth, like I said, growth comes through uncomfort. When you share with somebody, it's not comfortable. When that person responds and comes to church for the first time, they're not comfortable. Growth only comes from being uncomfortable. So embrace the uncomfortable. Okay? That's how we grow here. We like to be comfortable, but for growth, you have to be uncomfortable. You have to be obedient to God. You have to continue to pray to God that He gives you that strength, that courage. Pray, fight the good fight, and finish strong. It's funny, but as Pastor Arnold taught in Ephesians, proclaim the gospel, it says later on, God will give you the words to speak and appoint the ones who listen. All we have to do is be obedient to share. It's God's will for that person to be saved. You just have to share. Just do your part. And again, you are lights. You are lights here in Zion. Don't put your light under a basket. Do not hide your light. You weren't born to hide. You were born to share. You were born to be that light, to shine. And in conclusion, again, I just wanted to thank each and every one of you, brothers and sisters, for how you treat and how you, Marie and myself, every time we're here. The love that you have for us is without a doubt. I can't explain it, but thank you so much. So, in closing, I just wanted to remind you, shine bright in this dark world. Love the Lord. Love one another. Glorify God. Be ready. Because through all this darkness, you can see that Jesus is coming soon. We have to be ready. Amen? Amen. Let's pray. And Heavenly Father, thank you so much for Calvary Frontier, all my brothers and sisters here today. Thank you for the love that they have for my wife and I, for our family. And I want to thank you for the generosity, hospitality, the friendship, and the love that they share for us. I pray, Father, that you give them the strength, the boldness, the courage that they need to continue to grow individually and as a church. I pray, Lord, for your will to be done, for you to be glorified in and through all that is done here at Frontier, through each and every one of your children here. I thank you. Again, I pray, Lord, that you bless their families, bless their lives, protect each and every one of them, provide, Lord, bless. So I thank you again, Lord, for the love that they have for us, for the love that we have for you, but most importantly, Lord, for the love that you, Almighty God, have for every one of us here. So I pray, Lord, and I lift you up
May you be glorified. And this I pray in Jesus' name. Amen. So thank you, Ate Marie and Kuya Manny, sa ikabuturan ng aming puso. Ang lalim nun. Malalim yun, di ba? Thank you. Thank you so much for the blessing na binigay niyo sa amin. For the blessing that you give us here. The couples, the church, thank you so much. And continue that God will bless you and God will take care of you guys. And God bless. So, let's stand and worship the Lord. Malaki, Panginoon, na meron kaming Diyos, meron kaming tagapagligtas na darating, Panginoon, meron kaming Panginoon ay susunod na nagligtas sa amin, muling darating at kukunin kami at makakasama sa walang tatay. God, salamat sa muli sa lahat word sa umamin ito, Panginoon, at sa inyo pong mga salita. Ingatan at gabay po ang bawat sa ito. Sa dalangin natin sa tayo ng aming Panginoon Jesus.